Dear Miss Callie, itago niyo na lang po ako sa pangalang Amanda, 48 taong gulang. At 2 dekada akong nag-alaga ng matanda sa Canada. Ngayon ay tila napagod na rin ako, kaya umuwi na ako sa Pilipinas. Wala ho akong anak dahil may depresya ang yumao kong mister noon. Kasalukuyan akong nakikitira ngayon sa pamangkin kong si Nera at sa mister niyang si Santi. Hindi po nila tunay na pangalan. Habang inaayos ang lumang bahay na naiwan sa akin sa bandang Lucena City. Sa umpisa, wala naman akong ibang iniisip kundi makitira lang pansamantala sa mag-asawa at magpahinga. Pero hindi ko akalain na sa ilalim ng iisang bubong, mabibigyan ako ng atensyong matagal ko nang hinahanap. At mula noon, araw-araw akong dinudurog ng konsensya habang patuloy kong hinahanap ang bawal na yun. Kahit pa alam kong asawa siya ng pamangkin ko. Hanggang ang isang araw, nagbigay ako ng pera kay Nera. Hindi para tulungan lang siya, kundi para bayaran ang bawat pagtabi ko sa asawa niya sa kama nang hindi niya nalalaman. Sa unang gabi ko sa bahay ng mag-asawa, pinakain nila ako ng tinolang manok na may papaya at dahon ng sili. Galing sa tanim nila sa bakuran. Malakas ang tawa ng pamangkin ko habang kinukwento kung paano sila nagkakilala ng mister niya sa jeep papuntang SM Lucena noong nagkaaberya sa biyahe. Tinitigan ko silang mag-asawa at naisip ko, buti pa sila. May katuwang sa buhay. Tila nainggit ako ng mga oras na yon. Pagkatapos kumain, nagligpit si Nera at ako ang nagpunas ng mesa. Si Santi naman ang naglabas ng basura sa tapat kung saan may puno ng mangga na lagi raw tambayan ng mga bata. Doon ko naramdaman ang kirot ng katahimikan. Bigla tuloy akong napatanong sa isip ko kung saan ko ilalagay ang sarili ko ngayong mag-isa na lamang ako. Sa kwarto bago matulog, mahina akong nagdasal at nahiga pagkatapos. Maya-maya, narinig ko ang pinto sa kabilang kwarto na dahan-dahan ng sumara. Narinig ko bigla ang pigil na boses ni Nera at maging ang paghinga at bulong ng asawa nito na tila pagod. Hindi ako bata para hindi maunawaan ang nangyayari. Doon nakaramdam na naman ako ng inggit kay Nera. At bigla na lang bumalik ang alaala namin ng yumao kong asawa. Nung oras na yun, pinagdikit ko ang tuhod ko at saka humarap sa dingding at tinakpan ng tenga. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naghanda ako ng kaping barako na binili ko sa palengke at naghanda na rin ng almusal. Maya-maya, naabutan ako ni Santi sa kusina. Bagong paligo ito na may tuwalya pa sa balikat. Tita, ako na ho dyan, sabi niya. Huwag na Santi, sanay naman ako, sagot ko. Habang inililipat ko ang ulam sa plato, paglingon ko sa kanya, napansin ko yung matipunong braso niya habang buhat ang timba sa gripo sa may gilid ng bahay. Hindi ko tinapos ang tingin dahil biglang nahiya ako sa sarili ko. Maya-maya bumaba naman si Nera. Sabay-sabay na kami nag-almusal ng umagang yon. Inalok ko si Santi ng dagdag na kanin. Kailangan mo yan, iho. Mahaba ang biyahe niyo papuntang Sariaya, sabi ko. Salamat po, sagot niya sabay ngiti. Pagkatapos nilang umalis na mag-asawa, nag-ayos ako ng mga kahon na dala ko at naligo na rin. Sa banyo, may nakasabit na short at panloob ng panglalaki sa likod ng pinto. Natigilan ako't napaisip na dapat ilagay ko yon sa labahan. Pero maya-maya, kinuha ko ang mga yon. Akala ko magiging normal lang para sa akin pero tila parang may kuryenteng dumaan mula sa kamay ko
papuntang batok ko nang tuluyan kong mahawakan ng mga yun. Napangiti ako bigla at napaisip na may espasyo pa pala sa akin para sa ganitong kilig at hiya. Hapon na nung bumalik si Santi. Na-traffic po sa bayan, anya. Tumulong ako sa pag-aayos ng mga pinamili niya habang hinihintay ang pamangkin ko. Kumusta ho kayo rito? Tanong niya. Nakakapanibago pero okay naman. Sagot ko at tumingin siya sa akin. Pero umiwas ako. Hindi ko alam pero hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Kung may kailangan ho kayo, sabihin niyo lang ha. Sabi niya, sabay tapik sa braso ko. Palihim na napangiti naman ako ng mga oras na yon. Ilang minuto lang dumating na rin si Nera, bandang 6:00. Naging magaan ang hapunan namin na may halong kwentuhan ulit. Nagkwento sila ng mga chismis sa tindahan sa kanto malapit sa kanila. Masarap sa pandinig yung mag-asawang magkabiruan na parang magbarkada lang. Namiss ko yun kasi ganun din kami ng asawa ko noon. Pagod si Nera ng gabing yon kaya maagang umakyat. Tita, Sandy, kayo na muna dyan ha? Sabi niya. Naiwan kaming dalawa sa terrace ni Sandy. May lamig ang hangin mula sa dagat. Sa dalahican. Sa kalisada naman, dilaw ang ilaw mula sa poste. Ang tahimik dito sa gabi, sabi ko. Opo, wag lang pong umulan. Sagot naman niya. Tumawa naman ako. Wag naman ngayon, Sandy. Baka hindi ako makatulog. Biro ko. Napatingin siya at sumandal bigla sa haligi. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa langit at sa akin. Nga pala iho, bala ko magpalagay ng kortina sa kwarto. Basag ko sa katahimikan. Masyado kasi maliwanag sa umaga. Dagdag ko pa. Ako na pong bahala bukas. Marunong po akong mag-drill. Mabilis niyang tugon. At agad nagkatinginan kami sabay natawa. Parang sabay kaming napahiya at nag-isip ng mali siya sa sinabi niya. Bago matulog, inayos ko ang kumot at nagbukas ako ng bintana. Pumasok ang lamig at amoy ng gabi mula sa dagat. At bago makatulog, muli ko na ulinikan mula sa kabilang kwarto kung paano naging abala sa kama ang dalawang mag-asawa. Hindi ko sila nakikita pero ramdam ko yung apoy at alab na umiikot sa bahay na ito at tila muli akong nainggit. Kinaumagahan, maaga akong bumangon para magtimpla ng kape. Habang nagbubuhos ako ng mainit na tubig, lumabas si Santi mula sa kwarto nila. Nakashort lang ito habang bitbit ang walis. Tita, magwawalis lang po ako sa labas. May tinapay na po dyan sa taas ng cabinet. Sabi niya. Tumangulang ako. Pero habang pinagmamasdan ko siya mula sa bintana, napansin ko ang matipunong katawan niya habang nagwawalis. Mabilis kong binalik ang tingin ko sa tasa ko. Para bang nahuli at nahiya ako sa sarili ko. Bandang tanghali, umalis si Nera para magbantay sa nanay niya sa kabilang barangay. Kaya naiwan kaming dalawa sa bahay ng asawa niya. Nasa kusina ako ng mga oras na yun at nag-slice ng kamatis para sa ensaladang talong. Maya-maya dumaan si Santi sa likod ko para kunin ang pitsil ng tubig. Sa liit ng espasyo sa pagitan ng lamesa at lababo, nadikit ang harapang katawan niya sa likod ko. Sorry po, sabi niya pero nakangiti na tila may nais ipahiwatig. Wala yun. Sagot ko na lang habang pinapakalma ang sarili. Bandang hapon naman, tinawag ako ni Santi. Ta, pwede niyo po ba akong tulungan ni sandali? May inaayos siyang lumang kortina na ipapako sa bandang terrace. Akyat baba siya sa bangkito at ako ang taga-abot ng pako. Sa isang sandali, nahulog ang kortina pati ang kahoy na sabitan nito at bumagsak sa akin. Agad siyang bumaba at inalalayan ako sa braso. Okay lang ho kayo? Tanong niya habang nakatitig sa mukha ko ng malapitan. Oo iyo,
Nagulat lang ako. Sagot ko pero hindi ako agad umatras. Sa ilang segundong yon, magkalapit lang ang mukha namin. At pansin kong para bang may gustong sabihin ang mga mata niya. Pero pinili niyang tumalikod agad at bumalik sa ginagawa. Gabi na nang bumalik ang misis niya at masayang nagkwento ito tungkol sa nanay niya. Pagkatapos kumain, agad siyang umakyat para magpahinga. Naiwan kami ulit ni Sandy sa terrace. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid ng gabing yun. Pinagmasdan ko siyang nakaupo sa bangkito habang nakasandal, hawak ang tasa ng kape. Maya-maya, nahuli niya kung nakatingin ako sa kanya. Akala ko iiwas siya, pero tumitig din siya sa akin at nagtagal yun. Hindi ako umiwas sa puntong yun. Para bang pareho naming alam na may kakaiba ng namamagitan sa amin kahit wala pang nangyayari. Bago ako matulog, hindi ko makalimutan ang lapit ng mukha ni Santi sa akin sa garahe kanina at kung paano niya ako hinawakan sa braso. At sa unang beses, mula nung umuwi ako dito sa Pinas, hindi lang pagiging tiya ang nararamdaman ko sa kanya, kundi mandiligaw. Isang umaga, wala ulit si Nera dahil may inaasikaso sa bayan at baka gabihin siya ng uwi. Naiwan kami ng asawa niya sa bahay. Nasa sala ako noon at nagsusuklay ng buhok dahil bagong ligo ako nung lumapit si Sandy sa akin. Okay lang po ba? Patulong ulit ako. Ayusin lang sana natin yung kortina sa kwarto niyo. Sabi niya nang nakangiti. Sumama naman ako kaagad. Habang inaabot ko ang pako, biglang na out of balance si Sandy at napaatras siya sa akin. Agad siyang umayos at aksidenteng nahawakan ng bewang ko. Okay ka lang? Tanong niya. Halos magkalapit ang mukha namin. Oo, pero nagulat ako iho. Sagot ko. Sa puntong yun, muling nagtagal ang tingin namin at di ko akalaing doon magsisimula ang lahat. Sinubukan kong pumikit nung oras na yun hanggang sa tama ako ng hinala nung tuluyan niya akong halikan. At sa isang iglap, bumigay ako sa asawa ng pamangkin ko hanggang sa nauwi kami sa bawal na sandali sa kama nilang mag-asawa. Para akong hihimatayin ng mga oras na yun. Sa tagal ng panahon, muli kong nakamit ang alapaap sa piling ng ibang lalaki. Sa mas bata at mas ganado kahit pa magkalayo kami ng edad. Ngunit ang masama nga lang ay bawal na pagkakataon kami nagtagpo. Hindi na namin inisip kung tama o mali ang ginawa namin ng mga oras na yon. Ang tanging mahalaga ay yung damdamin at gigil na pareho naming pinipigil simula nang magkita kami. Doon inamin sa akin ni Santi na matagal na niya akong type. Nung unang beses na makita niya raw ako sa kasal nilang mag-asawa, ay hindi na niya ako makalimutan. At nagulat ako nung aminin niyang mahilig daw siya sa mga kaedad ko. Kinabukasan, sinadya ko si Nera sa kusina. Iha, dagdagan mo na lang to kung balak mo ng puhunan sa tindahan. Sabi ko sabay abot ng sobre. Ngumiti naman siya at tuwang-tuwa. Tita, ang laking tulong dito Salamat po talaga. Wala siyang kamalay-malay kung ano talaga ang dahilan. Ngumiti lang din ako pero sa loob ko, mas lalo akong kinain ng konsensya. Sinabi ko sa sarili ko, ito na siguro ang paraan ko para kahit papaano. Gumaan ang pakiramdam ko. Ang magbayad sa kanya. Kahit alam kong walang halagang pera ang pwedeng pumantay sa ginagawa kong pagtataksil. Pero hindi doon natapos ang lahat. Patuloy ang lihim na relasyon namin ng asawa niya. Kapag wala si Nera, nagkikita kami sa kusina, sa kwarto. Minsan pa nga'y pumupuslit sa bayan. Wala nang usapan. Alam na namin pareho kung ano ang mangyayari kapag magkasama kami na kaming dalawa lang. Bawat beses na may nangyayari sa amin,
lumalalim ang nararamdaman ko para sa asawa ng pamangkin ko. Pero habang nakikita ko ang pamangkin ko at walang kaalam-alam, mas lalo naman akong natatakot na baka isang araw mabunyag ang lahat. Alam kong mali at alam kong kahit anong paliwanag o gawin ko, wala itong magiging tamang dahilan. Pero sa bawat araw na lumilipas, sa bawat tingin at aplos ng mister niya sa akin, lalo akong nauhulog. Hindi ko alam kung darating ang araw na matatapos to. O baka isang araw, mabunyag na lang sa harap ni Nera ang lahat. Kaya sa inyo po na nakikinig ngayon, gusto kong marinig ang sagot nyo. Kapag puso na ang nasangkot, kaya nyo bang umiwas? Kasi ako, hanggang ngayon, hindi pa rin. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ng karanasan ko. Lubos na gumagalang, Amanda.